Paano nagiging narcissist ang isang bata o ang isang tao? Kapag tayo ay ipinanganak, nagsisimula na tayong maging narcissist. Pero hindi iyon matatawag na abnormal. Bakit? Kasi sa psychological development ng isang tao, pag ikaw ay inilabas ng iyong ina sa kanyang sinapupunan, may tinatawag na agad sa ating brain, sa ating mind na primary narcissism. So ito, kapag ating itong inaral, yung child psychology, makikita natin dito na may tinatawag na psychological development, early psychological development. Ibig sabihin na form yung ating mind, doon nag-evolve yung ating isip, nadi-develop. So, yung first month or yung 0 to 6 month, nakaka-experience tayong lahat, no? Wala akong inaano dito. Walang maiiwanan dito. Lahat tayong mga tao nakaka-experience ng primary narcissism. It's 0 to 6 months basically. Bakit ganun? Kasi syempre hindi pa tayo aware, no, na mayroong environment. Hindi pa tayo aware dahil bata pa tayo. No, tayo ay sanggol pa lamang. So ang nangyayari is nakafocus tayo sa ating sarili. Self-centered tayong lahat nung tayo ay sanggol pa lang. Tayo, me, ay. Pag nagutom tayo, iiyak tayo, uha, uha. So we are asking for food, no, milk, right? Kapag kami gusto tayo, nung tayo sanggol, no, iiyak-iyak na lang tayo because sanggol tayo. So yun yon. So ang tawag doon is primary narcissism basically pag pinag-usapan natin yung psychological development. Ngayon, kapag tayo ay uh, nag-a-adjust na, no, sa environment, tumatanda na tayo, nagiging tayong 8 months old, 12 month, no, umaangat 'yan, no, umaangat. So, pero nandun pa rin yung point wherein naniniwala tayo nung sanggol pa tayo na tayo ang center ng universe. No, yun yung paniwala natin gaya nung kinukuwento ko sa inyo kanina. Ngayon, ganito 'yan. Pagka umidad na ang isang bata ng mga 3 years old, no, or 5 years old hanggang 5 years old, yung mga ganong mga edad, no, 1, 2, 3, 4, 5, pumapasok na doon yung tinatawag na secondary narcissism. So itong secondary narcissism na to, ito yung sumunod na step, no? Matatawag natin itong healthy pa rin kasi nandito pa rin yung point wherein nadidevelop pa rin yung ating isipan. Unti-unti na nating nakikita, no? Nakikita na natin. So nakikita na natin na meron tayong mundong ginagalawan, nakikita natin yung environment natin na merong mga tao sa paligid natin na dapat nating isipin, dapat nating isaalang-alang. Dito tayo natututong mag-care sa ating mga kapwa-tao, sa ating kalaro, sa ating magulang, doon nade-develop yon. Pero basically, nakacentered pa rin yung kanyang pag-iisip sa sarili niya. So, yun yung nangyayari doon. So, that is what we called normal egocentrism. Ang tawag dyan pagdating sa ganitong usapin. So, ang tanong, saan pumapasok dito yung nagiging narcissist ang isang bata? Okay. Pag ang bata ay nagkamero ng dalawa, alin man sa dalawang ito. Una, overindulge. Pangalawa, ito, underindulge. Doon muna tayo sa overindulge. Pag yung bata, no, ay na-spoiled, ang tawag ko doon is overindulge. Na over yung pag-aalaga sa bata. Yung pagtrato sa bata ay nasobrahan naman. Care, super care, no? Sa madaling salita, na spoiled. Doon papasok yung narcissism. Okay, magiging narcissist yung bata pag lumaki, pag umabante ng edad. Halimbawa, no, 6 years old, 7 years old, 8 years old, 9 years old, 10 years old. Mag-aano na 'yon, magdi-develop na 'yon. So, tapos na siya doon sa secondary narcissism, primary and secondary narcissism. Hindi siya naka-adjust doon. Ibig sabihin, hindi normal ang development ng kanyang pagiging narcissist doon sa part na 'yon. Hindi niya naunawaang masyado o hindi niya natutunan. So, hindi siya natuto doon. Hindi niya natutunan 'yon. Yung mag-care sa ibang tao, mag-care sa kapwa-tao.
Sa madaling salita, hindi niya natutunan yung empathy. Okay? Yung empathy na sinasabi natin. Hindi niya natutunan doon sa mga age na yon o doon sa kanyang pagkabata yung tinatawag na affective empathy na tinatawag. Hindi niya natutunan doon kapag ka siya ay na-spoiled. Alright? So, ang tawag dyan sa affective empathy, that is widely known as emotional empathy. Alright? So, yun yung hindi niya natutunan doon sa ganong edad. Hindi nangyari yon dahil nga siya ay na-spoiled, na-overindulge siya. Ngayon, let's go to another one. Underindulge. Ito naman yung hindi naalagaan ng ayos ang bata. Dito papasok yung abandonment, na abandon na. Halimbawa, broken family sila, tapos iniwan ng mga magulang kung kani-kanino, sa kapitbahay, sa lola, sa lolo, iniwan siya, o kaya ay sa hindi kakilala, o kaya itinapon yung bata, may nakasimot. So, abandonment. May abandonment. So, may trauma, may childhood trauma. So, that is what we call underindulge. Or kaya, kasama yung pamilya, pero inabuso yung bata. Pinupuri lang yung bata kapag kami nagagawang mabuti o may nagagawang achievement at ginagarute yung bata o ginugulpe o minumura o kaya ay pinaparusahan kapag hindi nakukuha ng magulang yung gusto ng magulang na gawin ng bata. Ibig sabihin, very conditional yung pagmamahal ng magulang dun sa bata. So that is what we call underindulge. So, ang mangyayari sa bata is hindi niya matututunan yung sinasabi kong affective empathy o yung emotional empathy aka. Okay. So here's the catch. So paano natin ma-prevent na magkameron ng narcissistic na anak pagka sila ay tumanda? So ganito lang ang gagawin ninyo. Kailangan balanse. Hindi overindulge, hindi underindulge. Nasa gitna, swabe lang, balanse lang. At ang bata kapag may nagawang mabuti, may nagawang achievement, mayroong nagawang extraordinary ang bata, purihin ninyo. At ang bata, kapag pumalpak o hindi niya nagawa ng maayos, halimbawa ay pasang-awa lamang ang grade ng bata, huwag niyong iparamdam na kayo ay nadidisappoint. Dapat ay kayo ay natutuwa sa kanya, pinupuri niyo siya, na ginawa niya yung best niya. Para hindi maramdaman ng bata na minamahal niyo lang siya kapag meron siyang achievement. Dahil kapag ka nagkaganon, natututunan ng bata yung conditional love. Pagka ang bata ay ginanon ninyo na kung kailan lamang siya nakakagawa ng mabuti, pinupuri ninyo o pinahahalagahan nyo o binibigyan nyo ng pansin o binibigyan nyo ng emotional support o rin nyo ipinaparamdam ang inyong care, tuwing siya lang ay merong achievement, doon na nadidevelop ang narcissism. Doon na nadidevelop yung conditional love. At pag siya ay lumaki, yung kanyang asawa, ganun din ang gagawin niya. Yung kanyang jowa, ganun din ang gagawin niya. Yung kanyang katrabaho, ganun din ang gagawin niya. Conditional ang kanyang ginagawa. Conditional love sa kapwa-tao. Na pagka wala kang achievement, wala kang na-provide, aabusuhin kita. And then marami pang ibang mga negative traits or narcissistic traits na nade-develop during this time. Dito sa mga panahon na ito. So healthy parenting ang solusyon para hindi magkameroon ng batang ganito. And then, i-avoid natin yung dysfunctional family. As much as possible, we must avoid broken family because kapag nagkameron ng broken family, hindi ko nilalahat, no? Hindi 100% to, but maraming mga narcissist ang nabubuo o nagiging narcissist galing dyan sa broken family. Bakit? Kasi dysfunctional ang broken family. When we say dysfunctional, dysfunctional. And then yung mga magiging bunga niyan, hindi ko nilalahat, but meron at meron diyang dysfunctional child. And that dysfunctional child maybe is a narcissist, but not all. Alright? Ang research naman nagpapakita na ang broken family, hindi lahat ng galing dyan ay nagiging narcissist. Sinasabi lang natin na may chance. Merong risk. High risk. Okay? See you in my next content. I hope it helps. Medyo mahaba na yung content. Bye for now.